Para sa aking pinakamamahal na asawa, para sa 10 taon ng pagmamahalan, para kay Alena. Ang mga salita ni Javier ay kasing kinang ng mga ilaw na nakasabit sa kanilang hardin. Bawat palakpak mula sa kanilang mga bisita ay tila isang alon na humahampas sa dibdib ni Ara. Ngumiti siya. Ang ngiting 10 taon na niyang pinraktis para sa mga ganitong okasyon. Itinaas niya ang kanyang kopita ng champagne. Ang kristal ay malamig sa kanyang nanginginig na daliri. Cheers! Sabay-sabay na sigaw ng mga tao. Nakipagtagay si Ara sa kanyang asawa. Ngumiti si Javier sa kanya. Ang nangiti na unang nagpatibok ng kanyang puso. Ngunit ngayon, ang ngiti na yon ay parang isang magandang maskara na lang. May isang bagay sa likod ng mga mata nito na hindi na niya maabot. Isang lugar na sarado para sa kanya. Habang nagpapatuloy ang marangyang pagdiriwang ng kanilang ika-10 anibersaryo, pakiramdam ni Ara ay isa siyang manunood sa sarili niyang buhay. Ang bawat tawa, bawat kwentuhan, bawat yakap mula sa mga kaibigan ay dumadaan lang sa kanya. Ang tanging totoo para sa kanya sa gabing iyon ay ang malamig na espasyo sa pagitan nila ni Javier at ang cellphone na palihim nitong tinitingnan sa ilalim ng mesa. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Bawat sulyap ni Javier sa kumikinang na screen ay isang patak ng lason sa puso ni Ara. Nang gabing iyon, habang tinutulungan niya itong mag-impake para sa isang biglaang business trip, kinabukasan, naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang mga kamay. Business trip. Palagi na lang may business trip. Salamat sa gabing ito, mahal, sabi ni Javier. Hinalikan siya sa noo. You are the perfect wife. Ang mga salitang yon na dati musika sa kanyang pandinig ay parang insulto na ngayon. Nagpaalam siyang pupunta sa banyo. Ngunit sa halip na doon dumiretso, dinala siya ng kanyang mga paa sa lumang aparador ng kanyang yumaong ina. Binuksan niya ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Sa loob nito, nakabalot sa seda, ay isang gintong lipstick. Hindi ito ordinaryong lipstick. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Ara anak, bulong ng alaala ng kanyang ina. Itong lipstick na ito ang halik ng katotohanan. Nag-iiba ang kulay nito depende sa pH level ng labi ng isang tao. Isang halik lang at malalaman mo ang tunay na nararamdaman. Noon, tila isang laro lang iyon sa kanya. Isang kakaibang likha ng kanyang ina na isang magaling na chemist. Pero ngayon, ang lipstick na ito, ang kanyang tanging pag-asa. Ang kanyang huling baraha. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang kinukuha ang lipstick. Malamig ito, mabigat, puno ng mga alaala at ng bigat ng desisyon na gagawin niya. Bumalik siya sa kanilang silid tulugan. Nakita niya ang coat ni Javier na nakasabit sa isang silya. Handa na para sa pag-alis nito bukas. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay parang 1 kilometro ang layo. Tumingin siya sa paligid. Tinitiyak na hindi siya nakikita. Walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang lipstick at maingat na inilagay sa panloob na bulsa ng coat ni Javier. Para itong isang bomba na itinanim niya, naghihintay na sumabog. Pagkatapos noon, bumalik siya sa kama at humiga sa tabi ng kanyang asawa. Pinanood niya itong matulog. Ang payapang mukha nito ay kabaligtaran ng kaguluhan sa kanyang dibdib. Sino ang babaeng kausap mo? Javier, sino ang nagpapangiti sa iyo ng palihim? Kinabukasan, umalis si Javier. Ang halik na ibinigay nito sa kanya ay mabilis at walang init. Naiwan si Ara sa kanilang malaking bahay. Ang bawat sulok ay sumisigaw sa katahimikan. Ang bawat anino ay tila isang multo ng kanilang masasayang araw. Napaupo siya sa sofa, niyakap ang kanyang mga tuhod at hinayaan ng sarili na lamunin ng takot at kalungkutan. Paano kung nagkakamali lang siya? Paano kung sinisira niya ang lahat dahil lang sa isang hinala?
Kinagabihan, habang nakatitig siya sa kawalan, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Pangalan ni Javier ang nasa screen. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello? Hi, mahal, sabi ni Javier sa kabilang linya. Ang boses nito ay malambing at puno ng pagmamahal. Ang boses na minahal niya. Tumawag lang ako para sabihing namimiss na kita. Kamusta ka na dyan? Isang maliit na bahagi ng puso ni Ara ang umasa. Baka nga nagkakamali lang siya. Baka paranoid lang siya. Okay lang ako, sagot niya. Sinisikap na maging normal ang kanyang boses. Ikaw? Kamusta ang meeting mo? Medyo nakakapagod, pero okay lang. Iniisip na lang kita para mawala ang pagod ko. At sa sandaling iyon, sa gitna ng matatamis na salita ni Javier, may narinig si Ara. Isang mahinang tunog, halos isang bulong, isang hagik-gik. Boses ng isang babae. Biglang nanlamig ang hawak ni Ara sa cellphone. Ang matamis na boses ni Javier ay biglang naging ingay na lang sa kanyang tainga. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo at ang tanging gumagalaw ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Bawat kabog ay isang tanong. Sino yon? Narinig ni Javier ang pagbabago sa paghinga ni Ara sa kabilang linya. O marahil, narinig din niya ang tunog na yon. Ah, mahal, nautal na sabi ni Javier. Sorry, yung TV lang yun. Medyo maingay pala dito sa hotel room. Isang palusot. Isang mahinang palusot na kasing babaw ng isang basag na plato. Alam ni Ara. Alam na alam niya. Hindi iyon tunog ng telebisyon. Iyon ay tunog ng isang lihim. Javier, nagsimulang magsalita si Ara. Ngunit pinutol siya nito. Mahal, sorry talaga. Pero kailangan ko nang ibaba to. Mabilis na sabi ni Javier. Ang pagmamadali sa boses nito ay hindi na maitago. Bigla ang tinawag ako ng boss ko. May urgent meeting daw. Babawi ako sa iyo pag uwi ko, promise. Tawagan na lang ulit kita. Okay? Bye. I love you. Bago pa man makasagot si Ara, naririnig na niya ang tunog ng pagbaba ng telepono. Click! Naiwan siyang hawak ang cellphone na ngayon ay parang isang blok ng yelo sa kanyang kamay. Ang katahimikan sa loob ng kanilang bahay ay biglang naging nakabibingi. Bawat sulok ay tila sumisigaw sa kanya, tinatawanan ng kanyang katangahan. Napayuko si Ra at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Pagkatapos ay isa pa. At isa pa. Hindi na ito hinala. Ang pagdududa na ilang buwan nang kumakain sa kanyang kaluluwa ay isa ng katotohanan. Ang hagik-gik na yon. Ang palusot ni Javier. Ang biglaang pagbaba ng telepono. Lahat ay piraso ng isang masakit na larawan. Hindi na niya kailangang hintayin ang pag-uwi ni Javier. Hindi na niya kailangang hanapin ang lipstick sa bulsa nito. Sa simpleng hagik-gik na yon, alam na niyang may kulay na ang kasinungalingan at ang kailangan na lang niyang gawin ay hintayin itong mamantsa sa kanilang harapa. 2 araw. 2 araw na parang 2 taon. Si Ara ay gumalaw sa loob ng kanilang bahay na parang isang kaluluwang ligaw. Naghihintay. Hindi na siya umiyak pagkatapos ng tawag na yon. Ang mga luha ay napalitan ng isang kakaibang kalamigan. Isang determinasyon na nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Tapos na ang pag-aalinlangan. Ang natitira na lang ay ang paghihintay sa ebidensya. Narinig niya ang ugong ng sasakyan ni Javier sa garahe. Huminto ang kanyang paghinga. Ito na. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa sofa. Inayos ang kanyang damit at naglakad patungo sa pinto. Habang papalapit siya, ipinako niya sa kanyang mukha ang isang nangiti. Ang nangiti ng isang mapagmahal na asawang naghihintay sa pagwi ng kanyang kabiyak. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Bumukas ang pinto at pumasok si Javier. Hila-hila ang kanyang maleta. Mahal, I'm home.
sabi nito. Ngumiti nang makita siya. Lumapit si Ara at kinuha ang kamay nito para magmano. Hinalikan siya ni Javier sa labi. Isang halik na kasing lamig ng kanyang puso. Amoy ng pamilyar na pabango ni Javier, ngunit may kasamang ibang amoy na hindi niya makilala. Isang bagay na matamis, isang bagay na banyaga. "Welcome home," sabi niya. Ang boses ay kalmado at pantay. "Naghanda ako ng hapunan. Magpahinga ka muna." "Salamat, mahal," sabi ni Javier. Tila nakahinga ng maluwag. "Medyo pagod lang talaga sa biyahe. Maliligo lang ako saglit." Tumango si Ara at pinanood itong umakyat sa hagdanan. Pinanood niya itong dalhin ang mga maruruming damit nito patungo sa laundry room sa dulo ng pasilyo bago pumasok sa kanilang kwarto. Iyon ang senyales na hinihintay niya. Nang marinig niya ang pagbukas ng shower, nagsimula siyang maglakad. Dinala siya ng kanyang mga paa patungo sa laundry room. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat paghinga ay pinipigil. Ang tunog lang ng tubig mula sa shower at ang dumadagundong na tibok ng kanyang puso ang maririnig sa katahimikan ng kanilang bahay. Pagpasok niya sa laundry room, naamoy niya agad ang pinaghalong pabango ni Javier at ang amoy ng mga gamit na damit. Natanaw niya ang basket sa sulok. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang lumalapit siya dito. Tila ba ang simpleng basket na yon ay isang baul na puno ng mga ahas? Huminga siya ng malalim at sinimulang halongkatin ang mga damit. Isang pares ng medyas, isang itim na t-shirt, mga panloob. Nasaan na yon? Kinakabahan siya. Paano kung wala doon? Paano kung itinapon na niya? At pagkatapos, sa ilalim ng lahat, nakita niya ito. Isang puting-puting long-sleeved shirt. Ang paboritong office shirt ni Javier. Dahan-dahan, gamit ang dalawang daliri na parang nangingimi siyang humawak ng apoy, itinaas niya ang damit. Inilatag niya ito sa ibabaw ng washing machine, sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Sinimulan niyang suriin ito. Ang manggas, ang dibdib, ang likod, wala. Biglang bumagsak ang kanyang mga balikat. Baka nga nagkamali lang siya. Baka ang lahat ng ito ay gawa-gawa lang ng kanyang isip. Ngunit bago pa man tuluyang manaig ang pag-aalinlangan, napansin niya ang kwelyo. Maingat niyang itinaas ang isang bahagi nito. At doon, sa puting-puting kwelyo, naroon ito. Hindi isang ordinaryong kulay rosas. Ito ay isang matingkad na magenta. Ang kulay na lumalabas lamang kapag ang halik ng katotohanan ay dumampi sa balat na puno ng pagnanasa, sa isang halik na hindi para sa kanya. Tila huminto ang paghinga ni Ara. Ang lahat ng ingay sa mundo ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang maliit na mantsa na yon. Isang maliit na marka na sumisira sa lahat ng pinaniniwalaan niya sa loob ng 10 taon. Ang kulay ng kasinungalingan, ang kulay ng kataksilan. Nabitawan niya ang damit. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina at napaupo siya sa malamig na sahig ng laundry room. Hindi siya umiyak. Wala nang luhang lumalabas. Isang malalim na sakit lang ang nararamdaman niya. Isang sakit na tila bumibiyak sa kanyang pagkatao. Hawak niya ang ebidensya. Ang pisikal na patunay ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Ilang minuto siyang nanatili doon, nakaupo sa sahig, nakatitig sa kawalan. Pagkatapos, dahan-dahan, pinulot niyang muli ang damit. Tumayo siya, ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin, ngunit mayroon ng bagong lakas sa kanyang mga mata. Lumabas siya ng laundry room. Hawak ang puting damit na parang isang watawat ng kanyang pagkatalo. Naglakad siya sa pasilyo, patungo sa sala, kung saan alam niyang naghihintay si Javier. Naabutan niya itong nakaupo sa sofa, nagbabasa ng magazine, tila walang anumang inaalala sa mundo. Huminto si Ara sa kanyang harapan. Hindi siya nagsalita. Naramdaman ni Javier ang kanyang presensya at itinaas nito ang kanyang tingin. Ngumiti ito nang makita siya. "Tapos na ako. Gutom na."
Natigil ito sa pagsasalita nang makita ang hawak ni Ara. Ang nangiti sa mukha ni Javier ay dahan-dahang naglaho. Itinaas ni Ara ang damit. Ipinakita ang kwelyo. Ang maliit na mantsa ay tila isang dugong kumikinang sa ilalim ng ilaw. Tinitigan niya si Javier ng diretso sa mata at sa isang boses na malamig at walang emosyon, nagtanong siya, "Javier, ano ito?" Ang tanong ni Ara ay nanatiling nakabitin sa hangin, malamig at matalim na parang isang piraso ng bubog. Ang mukha ni Javier ay dumaan sa sunod-sunod na emosyon na kasing bilis ng isang kisap mata. Unang-una, ang pagkagulat. Sumunod ang isang kislap ng takot, isang takot na agad niyang itinago. At panghuli, ang napalitan nito, isang maskara ng malalim na sakit at hindi makapaniwalang pagkadismaya. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa sofa, hindi siya tumingin sa damit. Sa halip ang mga mata niya ay nakapako sa mukha ni Ara. "Ara," sabi niya. Ang boses ay mahina at puno ng pighati. "Ano bang iniisip mo? Pinagdududahan mo ba ako?" Hindi sumagot si Ara. Hinayaan niyang ang hawak niyang damit ang magsalita para sa kanya. Ang tibay ng kanyang loob ay parang isang pader na yelo. Ngunit alam niyang unti-unti itong natutunaw sa bawat segundong lumilipas. "Isang lipstick mark, Ara?" Dahan-dahang lumapit si Javier sa kanya. 10 taon. 10 taon tayong magkasama. At dahil lang sa isang maliit na mantsa, ito na ang iisipin mo sa akin. Kinuha niya ang damit mula sa nanginginig na kamay ni Ara. Tiningnan niya ito. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa kanya. Umiling-iling na parang isang amang nasasaktan sa ginawa ng kanyang anak. "Nanggaling ako sa isang product launch party noong isang gabi." Paliwanag niya, ang boses ay kalmado at puno ng rason. "Maraming tao. Maraming partners mula sa ibang bansa. May isang kliyente, isang babae mula sa France, medyo nakainom. Nagkatuwaan, nagkamayan, at sa sobrang gulo ng mga tao, hindi sinasadyang nasagi niya ako. Nagsorry siya ng paulit-ulit. Ang kwento ay perpekto. Masyadong perpekto. Bawat detalye ay tila pinag-isipan. Ngunit ang hagik-gik sa telepono, hindi yun kwento lang." "Javier?" Nagsimula siyang magsalita, ngunit hindi siya pinatapos ni Javier. "Hindi ko inakala na darating tayo sa ganito." Patuloy niya. Ang boses ay nagsimulang manginig, na para bang siya ang tunay na biktima. "Na kailangan kong ipaliwanag ang bawat kilos ko sa'yo, na ang tiwala na binuo natin sa loob ng 10 taon ay ganito na lang kadaling masira." Binitawan niya ang damit sa sahig. Isang puting basahan na lang ito ngayon kasama ang kanilang nasirang tiwala. Lumapit pa siya kay Ara, hinawakan ang magkabilang balikat nito. Ang mga mata niya ay puno ng sinseridad. Isang sinseridad na alam ni Ara na kayang-kaya niyang pekein. "Pagkatapos ng lahat, Ara, ganito na lang ba kababa ang tingin mo sa akin? Sa atin?" Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya na parang mga suntok. Bawat isa ay dinisenyo para sirain ang kanyang depensa, para iparamdam sa kanya na siya ang may kasalanan, na siya ang nagdududa, na siya ang sumisira sa kanilang pagsasama. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Ang galit na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng pagkalito. Paano kung tama, Marisha? Paano kung nag-overreact lang siya? Paano kung ang hagik-gik na narinig niya ay guni-guni lang niya? Ang pader na yelo sa kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. "Hindi ko alam," bulong niya. Ang boses ay basag. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita siya ng may pag-aalinlangan. Nakita ni Javier ang pagbabago sa kanya. Nakita niya ang pananalo sa kanyang mga mata. Dahan-dahan, niyakap siya nito ng mahigpit. Isang yakap na dapat sana ay nagbibigay ng kapanatagan, ngunit para kay Ara, para itong isang kulungan. "Shh!" bulong ni Javier sa kanyang tainga. "Kalimutan na natin to, okay? Pagod ka lang.
Pagod lang tayong dalawa. We are stronger than this. We are stronger than this. Ipinikit ni Ara ang kanyang mga mata, hinayaan ang sarili na malunod sa yakap ng kanyang asawa. Siguro nga, kailangan lang niyang magtiwala ulit. At habang nakayakap si Javier sa kanya, ang ulo ni Ara ay nakasandal sa dibdib nito, nakatingin sa ibabaw ng kanyang balikat. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa coffee table sa kanilang harapan. Biglang umilaw ang cellphone ni Javier na nakapatong doon. Isang mensahe. Ang kanyang puso ay biglang huminto sa pagtibok. Hindi niya sinasadyang basahin, ngunit ang mga salita ay malinaw sa kumikinang na screen. Heard you had a rough landing. Everything okay? B. Sino si B? Ang malamig na agos ng katotohanan ay bumalik. Mas malakas, mas nagyayelo kaysa dati. Ang lahat ng pag-aalinlangan ni Ara ay naglaho na parang bula. Ang yakap ni Javier ay biglang naramdaman niyang parang tanikala ng isang ahas. Mabilis na kumalas sa yakap si Javier na tila naramdaman din ang pag-ilaw ng cellphone. Mabilis niya itong kinuha at itinago sa kanyang bulsa. Ngunit huli na ang lahat. Nagkunwari si Ara na walang nakita. Ibinaba niya ang kanyang tingin. Itinago ang bagong apoy ng katiyakan sa kanyang mga mata. Sorry. Bulong niya. Ginagampanan ng papel na ibinigay ni Javier sa kanya. Sorry kung pinagdudahan kita. Hinaplos ni Javier ang kanyang buhok. It's okay, mahal. Naiintindihan ko. Hayaan mo. Babawi ako sa'yo. Tara, kumain na tayo. Tumango si Ara. Ngunit habang sinusundan niya ito papunta sa kusina, iisang letra lang ang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. B. Ang laro ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lang ito nagsisimula. Ang hapunan pagkatapos ng komprontasyon ay ang pinakamahabang pagkain sa buhay ni Ara. Ngumiti siya. Tumango siya. Nagpanggap siyang naniwala sa bawat matamis na kasinungalingan na lumabas sa bibig ni Javier. Ngunit sa loob-loob niya, isang desisyon ang nabuo na. Matigas at hindi na mababali pa. Hindi na siya magtitiwala. Maghahanap siya ng katotohanan. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Javier, isinagawa ni Ara ang unang hakbang. Naghahanap siya sa internet ng isang private investigator. Isang pangalan ang umagaw sa kanyang pansin, isang dating pulis na may reputasyon sa pagiging mahinahon at epektibo. Nagkita sila sa isang maliit at hindi kapansin-pansing coffee shop sa isang sulok ng Makati. Ang lalaki na nagpakilalang si Mang Ruben ay mukhang simple at ordinaryo. Ang tipo ng tao na hindi mo mapapansin sa gitna ng karamihan. Iyon mismo ang kailangan ni Ara. Mrs. Dela Cruz, magalang na bati nito. Ara na lang po, sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Inilapag niya sa mesa ang isang sobrang naglalaman ng litrato ni Javier at ng paunang bayad. Gusto kong malaman ng lahat. Kung saan siya pumupunta, kung sino ang mga kasama niya. Lahat. Tumingin sa kanya si Mang Ruben. Ang mga mata nito ay kalmado, ngunit matalas. Naiintindihan ko, ma'am. Mag-iingat po kami. Pag-alis sa coffee shop, pakiramdam ni Ara ay tumawid siya sa isang linyang hindi na niya maaaring balikan. Ngunit habang naghihintay siya sa resulta ng investigasyon ni Mang Ruben, hindi niya kayang maupo lang at maghintay. Ang pagkabalisa ay kumakain sa kanya. Kailangan niyang gumawa ng sarili niyang hakbang. Nang gabing iyon, hinintay niyang makatulog nang mahimbing si Javier. Ang bawat paghilik nito ay parang isang orasan na nagsasabing kailangan na niyang kumilos. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama, sinisiguradong walang gagawing ingay. Naglakad siya nang walang sapin sa paa sa malamig na sahig patungo sa home office ni Javier. Ito ang teritoryo ng kanyang asawa, isang lugar na bihira niyang pasukin. Pagpihit niya sa seradura, narinig niya ang isang mahinang kalansing.
na tila isang sigaw sa katahimikan ng gabi. Huminto siya. Pinakiramdaman kung nagising ba si Javier. Nang masigurong tulog pa rin ito, pumasok siya at isinara ang pinto nang walang tunog. Ang silid ay madilim. Tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang nagsisilbing ilaw. Umupo si Ara sa malaking leather na upuan ni Javier. Naamoy niya ang pabango nito na naiwan doon. Inilibot niya ang kanyang paningin. Saan siya magsisimula? Ang mesa ay malinis at organisado. Isang testamento sa pagiging metikuloso ni Javier. Ngunit alam ni Ara na ang mga pinakatatagong sikreto ay hindi nakalantad sa ibabaw. Binuksan niya ang ilaw sa desk lamp, itinutok ang liwanag sa pinakamahinang setting. Sinimulan niyang buksan ang mga drawer, isa-isa. Papeles, mga kontrata para sa Marie Kate Cosmetics, mga resibo, walang kakaiba. Ngunit ang pagiging normal ng lahat, ang lalong nagpatibay sa hinala ni Ara. Si Javier ay masyadong matalino para mag-iwan ng bakas sa kung saan-saan lang. Napako ang tingin niya sa isang maliit, nakakandadong drawer sa pinakailalim. Sinubukan niyang hilahin, ngunit ayaw bumukas. Dito. Alam niyang mayroon ditong isang bagay, ngunit nasaan ang susi? Halos sumuko na siya nang maalala niya ang isang bagay na sinabi ni Javier noon nang nagbibiro. Lahat ng sikreto ng isang lalaki ay nasa pitaka niya. Mabilis ngunit maingat. Bumalik siya sa kanilang silid-tulugan. Nakita niya ang pantalon ni Javier na nakasampay sa isang silya. Kinuha niya ang wallet mula sa bulsa nito. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan niya ito. Sa isang lihim na compartment sa likod ng mga credit card, nakita niya ito. Isang maliit na pilak na susi. Bumalik siya sa opisina. Ang puso niya ay kumakarera. Isinuksok niya ang susi sa seradura. Pinihit. Bumukas ito. Sa loob ng drawer, wala gaanong laman. Isang folder lang. Ngunit nang buksan niya ito, nakita niya ang mga bank statement para sa isang account na hindi niya alam na nag-e-exist. Mga credit card statement na hindi nila pinagsasaluhan. Sinimulan niyang basahin ang mga nakasulat. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw sa bawat linya. May mga malalaking charge sa mga restaurant na hindi niya matandaang pinuntahan nila. Mga bayarin sa mga hotel sa mga pets ang dapat ay nasa ibang lugar si Javier para sa business trips. At pagkatapos, isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw sa mga credit card statement. Isang paulit-ulit na bayad, buwan-buwan, para sa isang consulting service. Bella Vita. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Ano ang Bella Vita? Ang pangalan ay maganda. Ngunit para kay Ara, mayroon itong tunog ng isang babala. Isang pangalan sa dilim na hindi niya kilala. Biglang nag-vibrate ang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Napatalon si Ara sa gulat. Cellphone o ni Javier. Sa isang iglap, nag-isip siya. Huwag pansinin. Ngunit ang kuryosidad ay mas malakas. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi niya kailangang buksan. Ang screen ay umilaw at isang pangalan ang lumitaw. Javier. Ang boses niya ay nanggaling sa likuran niya. Nanigas si Ara. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Javier sa may pintuan, nakasandal sa hamba. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya sa dilim. Hindi galit. Isang bagay na mas masahol. Isang malamig na kalkulasyon. Anong ginagawa mo, mahal? Tanong nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. Ako. Walang salitang lumabas sa bibig ni Ara. Nahuli siya. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang email ang pumasok sa kanyang sariling cellphone na nasa bulsa niya. Ang vibration ay tila isang malakas na kulog sa katahimikan mula kay Mang Ruben. Ang subject, pangalan sa dilim. Nakatayo si Ara sa pagitan ng kanyang asawang kahina-hinala at ng katotohanang naghihintay sa kanyang inbox.
Binuksan niya ang email. May isang attachment. Pinindot niya ito. Habang naglo-load ang file, tinitigan niya si Javier. Si Javier ay nakatingin din sa kanya. Ang labanan ng mga titig ay mas matindi kaysa sa anumang sigawan. Bumukas ang file. Isang litrato. Malinaw. Mataas ang resolusyon. Si Javier, nakaupo sa isang mamahaling restaurant. Nakangiti. At sa kanyang harapan, tumatawa ay isang babae. Isang babaeng napakaganda, napaka-elegante, at napakapamilyar. Biglang nanlaki ang mga mata ni Ara. Kilala niya ang mukha na yon. Nakikita niya ito sa mga magazine, sa mga billboard. Ang mukha ng industriya ng kosmetiko. At sa ilalim ng larawan, isang pangalan, Isabela Romano. Ang hangin sa itaas ay iba. Mula sa bintanang salamin ng penthouse ni Isabela, ang mga ilaw ng syudad sa ibaba ay parang isang kumot ng mga nagkalat na diamante. Dito sa itaas, malayo sa mga ordinaryong problema, malinaw ang lahat. Para kay Javier de la Cruz, ito ang tamang pananaw. Ito ang kapangyarihang nararapat sa kanya. Napakalalim ng iniisip mo. Bulong ng isang boses sa kanyang tabi. Naramdaman niya ang pagdampi ng kamay ni Isabela Bel Romano sa kanyang braso. Ang mga kuko nitong perpektong pula ay tila nangangako at nagbabanta. Inabutan siya nito ng isang baso ng whiskey. Iniisip ko lang ang hinaharap, sagot ni Javier. Kinuha ang baso at ininom ito ng diretso. Ang anghang ng alak ay gumuhit sa kanyang lalamunan, isang init na katulad ng nararamdaman niya sa tuwing kasama niya ang babaeng ito. Ang ating hinaharap, pagtatama ni Belle, na may isang matamis na ngiti. Sumandal ito sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay humalo sa hangin. Handa na ang lahat para sa launch, ang marketing strategy, ang packaging, ang formula. Lahat ay perpekto. Ngumiti si Javier. Of course, ako ang nagplano ng lahat. Sa isip ni Javier, si Ara ay isang magandang hardin. Payapa, maayos, at puno ng mga alaalang itinanim nila sa loob ng 10 taon. Ngunit minsan, ang isang hardin ay nakakasakal. Ang pagiging perpekto nito ay nagiging isang hawla. Si Ara, sa kanyang kabutihan at pagiging simple, ay hindi kailanman maiintindihan ang gutom na nararamdaman niya. Ang gutom para sa higit pa. Si Belle? Si Belle ay hindi isang hardin. Siya ay isang syudad na hindi natutulog, puno ng apoy, ng panganib, at ng walang katapusang ambisyon. Nakikita niya sa mga mata nito ang parehong pagnanasa na nakikita niya sa salamin. Hindi lang pagnanasa sa laman, kundi pagnanasa sa kapangyarihan. Siya ang kanyang perpektong kasosyo. Ang Marikit Cosmetics ay lumana, sabi ni Belle, na tila nababasa ang kanyang isip. Ang mga tao ay nagsasawa na sa mga kwento tungkol sa tradisyon at legacy. Gusto nila ng bago, gusto nila ng matapang, gusto nila ng Bella Vita. At iyon ang ibibigay natin sa kanila, sabi ni Javier. Ibinaba niya ang baso at hinawakan ng baywang ni Belle. Inilapit ito sa kanya. Sa tulong ng legacy ng Marikit, syempre. Tumawa si Belle, isang tawang malutong at puno ng panalo. Wala siyang kaalam-alam, no? Umiling si Javier. Naalala niya ang komprontasyon nila ni Ara tungkol sa lipstick. Ang takot sa mga mata nito na agad napalitan ng pag-aalinlangan ng gamitan niya ito ng matatamis na salita. Napakabilis nitong maniwala. Napakadaling manipulahin. Si Ara ay nabubuhay sa isang mundong gawa sa rosas. Hindi niya kayang makita ang mga tinik. Kung gayon, sabi ni Belle, humiwalay ito sa kanya at tinitigan siya ng diretso sa mata. Ang nangiti ay nawala na. Kailan mo balak iwanan ng reyna sa kanyang kastilyo? Ang tanong ay tumama kay Javier. Ito ang tanong na iniiwasan niya.
Hindi pa ngayon. Kailangan pa niya si Ara. Kailangan pa niya ang koneksyon nito sa marikit. Sa tamang panahon, sagot niya. Ang tamang panahon ay ngayon, Javier. Giit ni Belle. We are moving forward. Hindi ka pwedeng magkaroon ng dalawang Reyna. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Javier na nasa ibabaw ng mesa. Sabay silang napatingin dito. Ara calling. Isang iritasyon ang gumuhit sa mukha ni Javier. Hindi niya ito pinansin. Pagkatapos ng ilang sandali, tumigil ito. Sumunod ang isang text message. Javier, are you okay? Just checking in. I love you. Napabuntong hininga si Javier. Kinuha niya ang cellphone at mabilis na nag-type ng sagot. Stuck in a late meeting. Mahal. Don't wait up. Love you too. Isang perpektong kasinungalingan na ibigay ng walang kahirap-hirap. Ibinaba niya ang cellphone at tiningnan si Belle. Ang mga mata nito ay nanunuri. See? Everything is under control. Gumiti si Belle. Ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito sa isang briefcase na nasa tabi, binuksan ito, at may kinuha mula sa loob. Isang folder na puno ng mga dokumento. Inilapag niya ito sa mesa sa harapan ni Javier. Kung ganoon, sabi ni Belle, ang boses ay malambot, ngunit may bigat. Patunayan mo. Binuksan ni Javier ang folder. Ang mga salita sa ibabaw ng dokumento ay tila lumundag sa kanya. Deed of Assignment and Transfer of Patent Rights. Ito na iyon. Ang pinal na paglilipat ng pinakaimportanteng formula ng marikit. Ang mismong formula ng halik ng katotohanan. Sa pangalan ng Bella Vita, ito ang pinal na kataksilan. Nag-alinlangan si Javier, hindi dahil sa konsensya, kundi dahil sa bigat ng hakbang na ito. Ito ang punto kung saan wala nang balikan. Iniabot ni Belle sa kanya ang isang mamahaling fountain pen. Sign this, Javier. It's time to choose which queen you'll build an empire for. Tinitigan ni Javier ang dokumento. Pagkatapos ay tinitigan niya si Belle. Sa mga mata nito, nakita niya ang hinaharap na gusto niya. Kapangyarihan, kayamanan, pagsamba. Kinuha niya ang pen, ang dulo nito ay malamig sa kanyang mga daliri. Huminga siya ng malalim at sa isang mabilis ngunit tiyak na galaw, nilagdaan niya ang kanyang pangalan sa ilalim ng dokumento. Ang tunog ng dulo ng pen sa papel ay ang tanging maririnig sa silid. Isang tunog na nagseselyo sa kapalaran ng isang legasiya at sa puso ng isang babaeng nagtitiwala. Ang imahe sa screen ng kanyang cellphone ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Si Javier at si Isabella Romano. Magkasama, masaya. Isinara ni Ara ang pinto ng opisina ni Javier nang walang ingay. Umatras na parang isang magnanakaw sa sarili niyang bahay. Hindi na niya kayang harapin si Javier ngayong gabi. Hindi pa. Hindi habang ang kanyang isip ay isang nagbabagang gulo. Nagkulong siya sa kanilang silid tulugan at binuksan ang kanyang laptop. Ang mga kamay niya ay matatag na ngayon. Ang panginginig ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Nag-type siya sa search bar. Isabella Romano. Libu-libong resulta ang lumabas. Mga artikulo sa business magazines. Mga litrato mula sa mga social events. Mga panayam. Siya ang bagong it girl ng mundo ng kosmetiko. Ang matalino at magandang CEO ng pinakabagong kakompetensya ng marikit. Isang pangalan na madalas mabanggit sa mga board meeting. Isang pangalan na madalas balewalain ni Javier. Wala yan. Isang maliit na isda lang sa malaking dagat. Sabi pa nito minsan, isang kasinungalingan, isa na namang kasinungalingan. At pagkatapos, nakita niya ito. Ang pangalan ng kumpanya ni Isabella. Bella Vita Cosmetics. Bella Vita. Tila isang suntok sa sikmura. Bumalik sa kanyang alaala ang mga bank statement na nakita niya sa nakakandadong drawer. Ang paulit-ulit na bayad para sa consulting services, ang malalaking halaga ng pera na inililipat buwan-buwan.
Bella. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa kanyang isipan na parang isang dekuryenteng kidlat. Isabella. Ang palayaw nito sa industriya ay Belle. Belle. B. Ang letrang B sa text message na nabasa niya. Heard you had a rough landing. Everything okay? B. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Hindi siya makahinga. Ang sakit sa kanyang puso ay biglang lumalim, lumawak, at naging isang bagay na mas karima-rimarim. Hindi lang ito isang simpleng affair. Ang pera, ang mga lihim na pagpupulong, ang pagtatayo ng isang karibal na kumpanya. Hindi lang siya niloloko ni Javier bilang asawa. Niloloko niya ang kumpanyang binuo ng kanyang ina. Ninanakawan niya ang legasya ng kanyang pamilya. Ang pagtataksil ay doble. Ang sakit ay doble. Napatingin si Ara sa paligid ng kanilang silid. Ang mga litrato nila ni Javier na nakasabit sa dingding ay tila isang malaking katatawanan. Ang mga parangal ng Marikit Cosmetics na nakadisplay sa isang estante ay tila mga lapida ng isang namamatay na kaharian. Ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ina, ang lahat ng ipinagkatiwala sa kanya, ay unti-unting winawasak ng lalaking pinatulog niya sa kanyang tabi. Ang pighati sa kanyang dibdib ay dahan-dahang napalitan. Ang lamig ay naging init, ang init ay naging apoy. Isang apoy ng matinding galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Hindi na ito tungkol sa isang pusong sinugatan. Ito ay tungkol sa isang digmaan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Bawat pindot niya ay tiyak. Hinanap niya ang numero ng taong matagal na nilang pinagkakatiwalaan, ang abogado ng kanyang pamilya. Attorney Santos? Sabi niya nang sagutin ang tawag. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may talim na kayang humiwa ng bakal. It's Elena Reyes. I need to see you tomorrow morning. It's urgent. It's about Marikit. Pagkatapos ng tawag, tumayo siya. Alam niyang kailangan niya ng isang bagay na mas matibay, isang ebidensya na hindi kayang paikutan ni Javier ng mga matatamis na salita. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip, isang ideya na mapanganib at padalos-dalos. Ngunit wala na siyang pakialam. Kinabukasan, hindi na siya nagpaalam kay Javier. Nagmaneho siya papunta sa Marikit Tower, ang gusaling simbolo ng pangarap ng kanyang ina. Pumasok siya sa opisina na may awtoridad na matagal na niyang kinalimutan. Kilala siya ng lahat ng empleyado bilang ang mabait at tahimik na asawa ng CEO. Ngayon, makikita nila ang tunay na tagapagmana. Dire-diretso siya sa executive floor. Ang sekretarya ni Javier ay nagulat nang makita siya. Mama Ra, good morning po. May meeting po si Sir Javier. I know. Putol ni Ara, hindi humihinto sa paglalakad. I just need to drop something off. Habang papalapit siya sa opisina ni Javier, ang pinto na gawa sa makapal na salamin ay bahagyang nakaawang. Narinig niya ang boses ni Javier, masigla at puno ng kumpiyansa. At narinig niya ang isa pang boses ng babae, tumatawa sa kabilang linya ng isang video call. Ang boses na yon, ang hagik-gik na narinig niya sa telepono. Huminto si Ara sa tapat ng pinto, na natili sa isang anggulo kung saan hindi siya makikita ngunit sapat na para makita ang nasa loob. Si Javier ay nakaupo sa kanyang desk, nakaharap sa isang malaking monitor. At sa screen na iyon, malinaw na malinaw, naroon ang mukha ni Isabella Romano. Nakangiti ito. Ang mga mata ay nangaakit, kahit sa pamamagitan lang ng screen. So the final patent is secured? Tanong ni Belle. Ang boses ay malutong. Signed, sealed, and soon to be delivered, mayabang na sagot ni Javier. Ang huling hiya sa korona ng Marikit ay magiging pundasyon ng imperyo ng Bella Vita. Hindi makapaniwala si Ara sa kanyang naririnig. Ang usapan ay hindi usapan ng magkasintahan. Ito ay usapan ng mga kasabwat, ng mga magnanakaw. At pagkatapos, ibinahagi ni Javier ang kanyang screen.
Isang presentasyon ang lumitaw. Napasinghap si Ara. Hindi. Hindi isang simpleng presentasyon. Ito ay ang buong plano sa marketing para sa isang bagong produkto. Isang lipstick. Ang disenyo ng lalagyan ay moderno at makinis, ngunit ang hugis, ang eleganteng kurbada at ang gintong detalye, walang duda. Ito ay isang modernisadong bersyon ng pinaka-espesyal na lipstick ng kanyang ina. Ang halik ng katotohanan. Ito na ang ebidensya. Ang hindi maitatangging patunay. Ang pinakamasakit sa lahat. Ang alaala ng kanyang ina. Ang pinakapribadong likha nito ay ninakaw at ibinibigay sa kalaban para wasakin ang mismong kumpanyang itinatag nito. Ang apoy sa kanyang dibdib ay sumabog. Hindi na siya nag-isip. Tinulak niya ang pinto. Ang mabigat na salamin ay bumukas nang may malakas na tunog. Natigil sa pagsasalita si Javier. Ang nangiti sa kanyang mukha ay naglaho nang makita niya si Ara na nakatayo roon. Ang mukha ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy. Sa screen, ang ngiti ni Isabela ay dahan-dahan ding nawala. Napalitan ng isang malamig at mapanuring tingin. Tumingin si Ara mula sa mukha ni Javier patungo sa mukha ni Isabela sa screen at pabalik. Sa isang iglap, ang 2 taong sumisira sa kanyang buhay ay nasa harapan niya. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Interesting presentation, sabi ni Ara. Ang boses niya ay kasing talim ng yelo. It looks very familiar. Nanlaki ang mga mata ni Javier. Mabilis niyang isinara ang laptop, ngunit huli na ang lahat. Nakita na ni Ara ang lahat. Ara, what are you doing here? I'm in a meeting, sabi ni Javier. Sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon, ngunit hindi na natitinag si Ara. Naglakad siya papalapit sa desk. Ang bawat hakbang ay may bigat. Tinitigan niya ang saradong laptop na tila nakikita niya ang babaeng nasa kabilang dulo nito. Meeting? Tanong niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. O baka naman, product development para sa Bella Vita? Ang pangalang iyon na binigkas niya sa loob mismo ng opisina ng CEO ng Marikit Cosmetics ay tumama kay Javier na parang isang sampal. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nakabibingi. Ang tangi niyang naririnig ay ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso. Isang tambol na nagbabadya ng isang digmaang hindi na maiiwasan. Ang katahimikan na sumunod sa pag-alis ni Ara sa opisina ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Umuwi siya sa bahay nila, ngunit hindi na niya ito maramdaman bilang sariling tahanan. Bawat sulok, bawat muebles, ay tila nabahira na ng kasinungalingan. Dumating si Javier ng gabing iyon. Wala na ang maskara ng isang mapagmahal na asawa. Wala na ang mga matatamis na salita. Ang natira ay isang lalaking malamig at walang pakialam. So anong plano mo ngayon, Ara? Tanong niya habang nagbubuhos ng alak sa isang baso. Mag-eeskandalo ka? Sisirain mo ang pangalan ko? Ang pangalan natin, pagtatama ni Ara. Ang boses niya ay mahina, ngunit matatag. Ang kumpanya ng pamilya ko. Tumawa si Javier, isang tawang mapakla at walang kagalakan. Ang kumpanya ng pamilya mo? Ara, gumising ka. Matagal nang patay ang nanay mo. Ang Marikit ay isang relikya, isang museum piece. Stagnant, kailangan ng pagbabago. At kung hindi mo kayang ibigay yon, gagawa ako ng sarili kong paraan. Kasama si Isabela, si Belle, naiintindihan niya ako. Sabi ni Javier, tinititigan siya ng walang emosyon. Naiintindihan niya ang ambisyon. Hindi siya kontento na maging anino lang ng isang tao. Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Ara na parang libu-libong karayom. Ang sinasabi ni Javier ay malinaw. Siya ang problema. Ang kanyang pagiging simple. Ang kanyang pagiging kontento.
Wala nang pagtatalo. Pagkatapos noon, tila naging dalawang estranghero na lang sila na nakatira sa iisang bubong. Ang bawat kilos ni Javier ay tila isang paraan para saktan siya, para iparamdam sa kanya na wala na siyang halaga. Isang araw, hindi na niya kinaya. Ang bigat ng bawat kasinungalingan sa loob ng bahay na yon ay unti-unti siyang dinudurog. Kailangan niya ng lugar kung saan makakahinga siya. Nagmaneho siya ng walang tiyak na direksyon hanggang sa namalayan na lang niyang nasa tapat na siya ng bahay ng kanyang mga magulang. Ang bahay kung saan siya lumaki. Matagal na itong walang nakatira mula nang pumanaw ang kanyang ama. Ngunit pinapanatili niya itong malinis. Pagpasok niya sa loob, sumalubong sa kanya ang amoy ng lumang kahoy at ng alaala. Ang alikabok ay manipis na nakabalot sa mga muebles na tila isang belo na nagpoprotekta sa nakaraan. Dito, sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Ara ang unang patak ng kapayapaan. Sa loob ng maraming linggo, naglakad siya patungo sa maliit na silid-aklatan ng kanyang ina. Ang mga pader ay puno ng mga libro tungkol sa botany, chemistry, at perfumery. Ito ang santuwaryo ng kanyang ina, ang lugar kung saan isinilang ang Marikit Cosmetics. Umupo siya sa sahig at hinaplos ang mga spines ng mga libro. Hinahanap niya ang kanyang ina. Hinahanap niya ang lakas nito. May isang partikular na hilera ng mga libro na nakakuha ng kanyang pansin. Ito ang mga personal na journal ng kanyang ina. Mga notebook na puno ng mga sulat kamay na formula, mga ideya, at mga personal na saloobin. Kumuha siya ng isa, ang pinakamatanda, at binuklat ito. Ang mga pahina ay naninilaw na. Ngunit ang sulat ng kanyang ina ay malinaw pa rin at puno ng sigla. Nabasa niya ang tungkol sa mga unang araw ng Marikit, ang mga pagsubok, ang mga tagumpay. Nabasa niya ang tungkol sa pangarap nitong lumikha ng mga produktong hindi lang nagpapaganda, kundi nagpapalakas din sa kalooban ng mga kababaihan. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. Sa bawat salita, nararamdaman niya ang presensya ng kanyang ina na tila isang yakap mula sa nakaraan. Patuloy siya sa pagbabasa, lumilipat mula sa isang journal patungo sa isa pa, at pagkatapos, sa isang journal na may petsang 20 taon na ang nakalipas, isang pangalan ang nakakuha ng kanyang pansin. Romano. Nag-aalala ako kay Ricardo, sulat ng kanyang ina. Masyado siyang agresibo sa kanyang mga ideya. Gusto niyang i-mass produce agad ang mga formula kahit hindi pa perpekto. Pakiramdam ko, mas interesado siya sa pera kaysa sa sining. Ricardo Romano. Ang pangalan ay tumatak sa isip ni Ara. Sino siya? Sa mga sumunod na pahina, naging mas madalas ang pagbanggit sa pangalan. Ang tono ng kanyang ina ay nagbago mula sa pag-aalala patungo sa pagkadismaya at kalaunan sa galit. Sinubukan niyang angkinin ang formula para sa halik ng katotohanan, mababasa sa isang entry na may bakas ng tumigas na luha. Nahuli ko siya. Sinabi niyang sa kanya ang ideya, isang magnanakaw, isang taksil. Kailangan ko na siyang paalisin sa kumpanya. Masakit, dahil para ko na siyang kapatid. Nanlamig si Ara. Isang kasosyo, isang taksil, isang lalaking may apelyidong Romano. Hindi maari. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang mga huling pahina ng journal na iyon. Ang mga entry ay naging mas maikli, puno ng sakit at pagod. At sa pinakahuling pahina, may isang bagay na nakasingit. Isang lumang litrato, ang mga kulay ay kupas na. Kinuha niya ito. Larawan ito ng kanyang ina. Nakatayo sa harap ng unang pabrika ng Marikit. Nakangiti ito, ngunit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, may isang lalaking matangkad at nakangiti rin. Isang nangiting hindi umaabot sa mata. Sa ilalim ng litrato, may sulat kamay na caption, "Ang araw ng kataksilan."
Ako at si Ricardo. Tinitigan ni Ara ang mukha ng lalaki. Ngunit hindi ang mukha nito ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa tabi ni Ricardo Romano, may isang batang babae na nakahawak sa kanyang kamay. Ang buhok nito ay nakatali sa 2 tirintas, ngunit ang mga mata nito ay hindi maipagkakaila. Matalim, mapanuri, at puno ng isang ambisyon na hindi nababagay sa isang bata. Kinilabutan si Ara mula ulo hanggang paa. Kahit sa kupas na litrato, kahit sa murang edad, nakilala niya ang mga matang iyon. Ang mga mata ni Isabela, ang litrato ay tila isang blok ng yelo sa nanginginig na mga kamay ni Ara. Si Isabela. Ang batang babae na may matalim na tingin ay si Isabela, ang anak ng kasosyo na nagtaksil sa kanyang ina. Isang malamig na agos ng pangingilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Mas malamig kaysa sa sahig na kinauupuan niya. Tila huminto ang lahat sa paligid. Ang mga lumang libro, ang amoy ng nakaraan, ang mahinang sinag ng araw mula sa bintana. Lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mata sa litrato at ang koneksyon na biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang koneksyon na kasing liwanag ng kidlat at kasing pait ng lason. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga pira-pirasong usapan mula sa kanyang pagkabata. Mga bagay na hindi niya pinapansin noon. Ang kanyang mga magulang, nagtatalo sa loob ng opisina. Ang kanyang ama, binabanggit ang pangalang Romano nang may galit. Ang kanyang ina, umiiyak ng tahimik sa gabi. Iniisip marahil na tulog na siya. Niloko niya tayo. Ninakaw niya ang lahat. Iyon pala ang lahat. Ang paglapit ni Isabela kay Javier, ang pagtatayo ng Bella Vita, ang pagnanakaw sa formula ng halik ng katotohanan. Hindi ito simpleng pagnanasa, hindi ito simpleng ambisyon sa negosyo. Ito ay paghihiganti. Isang planong malamig na hinabi sa loob ng 20 taon. Isang lason na dahan-dahang ipinainom sa ugat ng kanyang pamilya at ng kanyang kumpanya. Si Belle ay hindi lang isang kabit. Siya ay isang ahas na naghihintay ng tamang oras para tumuklaw. At si Javier, napapikit si Ara. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa dati. Si Javier ay hindi kasabwat. Siya ay isang kasangkapan. Isang piyesa sa mas malaking laro na hindi niya alam na nilalaro pala. Isang hangal na hari na isinakripisyo ang kanyang reyna para sa isang reynang huwad. Naramdaman ni Ara ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay ginamit lang para wasakin ang lahat ng mahalaga sa kanya. At ang pinakamasakit sa lahat, ginawa niya ito ng kusa. Ang kasakiman at kayabangan ni Javier ang nagbukas ng pinto para sa ahas na makapasok. Naramdaman niya ang unti-unting pagbabago sa loob niya. Ang pighati ay naroon pa rin, isang malalim na sugat na marahil ay hindi na kailanman maghihilom. Ngunit sa ibabaw ng pighati, may ibang tumutubo. Isang matigas na galit, isang nagyayelong determinasyon. Ang Ara na asawa ni Javier de la Cruz, ang babaeng umiiyak sa gabi dahil sa pagdududa, ang babaeng handang maniwala sa mga matatamis na kasinungalingan. Ang babaeng iyon ay namatay na sa sandaling iyon, doon mismo sa sahig ng silid-aklatan ng kanyang ina. Ang naiwan ay si Elena Reyes, ang anak ng babaeng lumikha ng marikit, ang tagapagmana ng isang legasiyang ninanakaw. Tinitigan niyang muli ang litrato. Tinitigan niya ang mga mata ng batang si Isabela. Ngayon, naiintindihan na niya. Naiintindihan na niya ang uri ng kalaban na kanyang hinaharap. Hindi ito isang babaeng nagmamahal sa kanyang asawa. Ito ay isang babaeng galit sa kanyang ina. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga binti niya ay matatag na. Maingat niyang ibinalik ang journal sa lalagyan. Ngunit ang litrato,
ay mahigpit niyang hinawakan sa kanyang kamay. Ito ang kanyang ebidensya. Ito ang kanyang paalala. Naglakad siya palabas ng silid, palabas ng bahay, at pumasok sa kanyang sasakyan. Hindi na siya babalik sa bahay nila ni Javier. Tapos na yon. Habang nagmamaneho siya palayo, isang bagong plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Hindi na ito tungkol sa pag-iyak o pakikipagkomprontasyon. Ang laban na ito ay hindi na ipapanalo sa loob ng silid tulugan. Ipananalo ito sa boardroom, sa harap ng publiko, sa larangan kung saan ang katotohanan ang pinakamatalim na sandata. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Oras na para tawagan muli si Attorney Santos, ngunit bago pa man niya ito magawa, isang email notification ang lumitaw sa kanyang screen mula sa bangko. Subject: Notice of large withdrawal. Binuksan niya ito. Ang laman ng email ay tila isang suntok na nagpahinto sa kanyang paghinga. Ang kanilang joint savings account, kung saan nakalagay ang halos lahat ng kanilang personal na ipon, ay wala ng laman. Zero. Halos kasabay noon, isa pang email ang pumasok. Galing ito sa legal department ng Marikit Cosmetics. Ang subject ay mas nakakakilabot. Subject: Official Notice of Petition. Binuksan niya ito. Ang mga legal na salita ay lumundag sa kanya. Si Javier de la Cruz, ang kanyang asawa, ay nagsampa ng formal na petisyon sa Board of Directors. Hinihiling nitong tanggalin ang lahat ng kanyang karapatan sa pamamahala at pagboto sa Marikit Cosmetics dahil sa kanyang mental and emotional instability. Nabitawan ni Ara ang kanyang cellphone. Tila gumuho ang mundo sa kanyang paanan. Inunahan na siya. Ang emergency board meeting ay isang patibong. Alam yon ni Ara sa sandaling pumasok siya sa conference room. Ang mahabang lamesang gawa sa mahogany ay napapaligiran ng mga mukha na dati niyang itinuturing na mga kaibigan, mga kasamahan ng kanyang mga magulang, mga taong nakakita sa kanyang paglaki. Ngunit ngayon, ang mga tingin na ipinupukol nila sa kanya ay puno ng awa, pag-iwas, at ang pinakamasakit sa lahat, paghuhusga. Sa kabilang dulo ng lamesa, nakaupo si Javier, nakasuot ng isang madilim na suit. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala at kalungkutan. Isang asawang nagmamalasakit sa kanyang asawa na nawawala sa sarili. Isang CEO na pinoprotektahan ng kanyang kumpanya. Isang perpektong aktor. Thank you all for coming on such short notice. Simula ni Javier, ang boses ay mababa at puno ng bigat. As you know, we are here to discuss a delicate matter concerning my wife, Elena, and her current state. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang pisngi. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isumbat ang lahat ng kasinungalingan. Ngunit alam niyang iyon mismo ang gusto ni Javier na gawin niya. Ang patunayan ang paratang nito na siya ay emotionally unstable. Kaya't nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa ilalim ng mesa. Ang mga kuko niya ay bumaon sa kanyang palad. Nagpatuloy si Javier. Ipinipinta ang isang larawan ng isang asawang nagiging paranoid at delusyonal. Binanggit niya ang walang basehang mga akusasyon ni Ara, ang kanyang erratic behavior, at ang paghalungkat niya sa mga pribadong dokumento. Bawat salita ay isang kutsilyong maingat na ibinabaon sa kanyang reputasyon. I love my wife, sabi ni Javier. Tinitingnan ang bawat miyembro ng board. And it is because I love her that I am doing this. She needs help. And while she is getting the help she needs, we must protect Marikit. Nang oras na ni Ara para magsalita, naramdaman niya ang titig ng lahat. Tumayo siya. Ang kanyang mga tuhod ay bahagyang nanginginig. Ang lahat ng sinasabi ni Javier. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado sa kabila ng unos sa kanyang dibdib. Ay kasinungalingan. Ipinakita niya ang kopya ng litrato ni Isabela kasama ang ama nito. Ikinuwento niya ang tungkol sa nakaraan, ang tungkol kay Ricardo Romano.
Ikinuwento niya ang tungkol sa Bella Vita at sa pagnanakaw ng formula. Ngunit habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa mga mukha sa kanyang paligid. Hindi paniniwala, kundi pagdududa. "Alena," malumanay na sabi ni Mr. Artan, isa sa mga pinakamatandang miyembro ng board at kaibigan ng kanyang ama. "Ang mga ito ay mabibigat na akusasyon. Mayroon ka bang mas matibay na ebidensya bukod sa isang lumang litrato at isang lumang journal?" "Ang bank statements, ang mga plano, mga dokumento na ayon na rin sa'yo ay nakuha mo sa hindi tamang paraan." Sabat ng abogado ng kumpanya, isang taong itinalaga ni Javier. Bawat argumento niya ay pinilipit. Bawat katotohanan ay binaluktot para magmukhang isang guni-guni ng isang isip na may problema. Si Javier ay naghanda ng mabuti. Bawat miyembro ng board ay nakausap na niya, nabigyan ng mga pangako o marahil ay natakot na. Nang magbotohan, ang resulta ay mabilis at brutal. Pansamantalang sinuspinde ang lahat ng karapatan ni Alena Reyes sa pamamahala hanggang sa sumailalim siya sa isang independent psychological evaluation. Iyon na yun. Sa isang iglap, siya ay naging isang estranghero sa sarili niyang kumpanya. Pag-uwi niya sa bahay, may isa pang naghihintay sa kanya. Isang legal notice na nakadikit sa pinto. Mayroon siyang 24 na oras para lisanin ang property na nakapangalan pala ng buo kay Javier. Lahat. Nawala ang lahat sa kanya. Ang kanyang posisyon, ang kanyang pera, ang kanyang tahanan. Pumasok siya sa loob na parang isang multo. Ang mga gamit na pinili nilang dalawa, ang mga litratong pinagtatawanan nila, lahat ay tila nangungutya sa kanya. Nagsimula siyang mag-impake. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang kanyang mga damit, ang kanyang mga libro, ang mga natitirang alaala ng kanyang nakaraan. Dinala niya ang mga ito sa mga karton na kahon. Bawat isa ay tila isang ataul para sa isang bahagi ng kanyang buhay. Habang nag-aayos, umupo siya sa sahig, sa gitna ng kanilang walk-in closet. Napapaligiran ng mga damit ni Javier sa isang panig at nang sa kanya sa kabila. Ang dibdib niya ay masikip, ngunit wala nang luhang lumalabas. Tila naubos na. Isang malalim na pakiramdam ng kawalan at pag-iisa na lang ang natira. Talo na siya. Ang masama ay nanalo. Napayuko siya. Ang kanyang balikat ay nanghihina sa bigat ng lahat. Ito na ba ang katapusan? Ang kanyang kamay ay dumapo sa isang bagay na matigas sa loob ng bulsa ng kanyang damit. Ang journal ng kanyang ina. Dinala niya ito mula sa bahay ng kanyang mga magulang. Binuklat niya ito nang walang direksyon. Hinahayaan ang kanyang mga daliri na maglakbay sa mga pahina. Huminto ito sa pinakahuling pahina, ang pahinang may nakadikit na litrato. Ngunit sa ilalim ng litrato, mayroon pa palang isang bagay. May isang maliit na sobre na nakadikit sa panloob na pabalat ng journal, halos hindi na mapansin. Maingat niya itong tinanggal. Ito ay luma na. At ang pandikit ay halos wala na. Sa loob, hindi sulat. Isang maliit, antigong susi na tanso. Sa ilalim nito, sa pabalat ng journal, may isang huling mensahe na isinulat ng kanyang ina. Sa isang sulat kamay na tila nagmamadali, ngunit puno ng pagmamahal. Para sa aking nag-iisang marikit, ang tunay na kayamanan. Tinitigan ni Ara ang susi. Ang malamig na metal sa kanyang palad ay tila isang kislap ng pag-asa sa isang madilim na gabi. Hindi pa ito tapos. Ang kanyang ina ay nag-iwan ng isang huling lihim. Isang huling sandata. Ang susi. Hawak-hawak ni Ara ang maliit na susi habang nagmamaneho siya palayo sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Ang lahat ng kanyang natitirang ari-arian ay nasa likod ng kanyang sasakyan, nakasiksik sa mga karton na kahon. Wala siyang pera, wala siyang posisyon, wala siyang tahanan, ngunit mayroon siyang susi. Nagmaneho siya pabalik sa bahay ng kanyang mga magulang. Ito na lang, ang natitirang kanlungan niya. Ang susi ay malamig sa kanyang palad,
Isang tanong na naghihintay ng sagot. Saan ito para? Pumasok siya sa loob ng bahay at sinimulang hanapin ang anumang bagay na maaaring paggamitan ng susi. Isang lumang baul, isang aparador, isang music box, walang anuman. Napaupo siya sa pagod at pagkadismaya. Ngunit habang nakaupo siya sa sahig ng silid-aklatan, napansin niya ang isang bagay na palagi niyang nakikita ngunit hindi pinapansin. Sa likod ng mesa ng kanyang ina, may isang bahagi ng pader na gawa sa kahoy na bahagyang naiiba ang kulay. Isang maliit na siwang na halos hindi makita. Lumapit siya. Sa gitna nito, nakatago sa ilalim ng isang dekorasyon ay isang maliit na butas para sa susi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusuot niya ang antigong susi. Piniihit niya ito. Isang mahinang klik ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ang bahagi ng pader ay bumukas na nagpapakita ng isang maliit at nakatagong safe na bakal. Huminga siya ng malalim at binuksan ito. Sa loob, hindi ginto o alahas ang laman, hindi pera. Isang bagay na mas mahalaga pa. Isang makapal na folder at sa ibabaw nito, isang nakatuping sulat. Kinuha ni Ara ang sulat. Ito ay sulat kamay ng kanyang ina para sa kanya. Aking nag-iisang marikit, aking Alana. Basa niya. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pasasalamat at pag-ibig. Kung nababasa mo ito, nangangahulugan na nasa gitna ka ng isang malaking pagsubok. Huwag kang matakot. Ang lakas na kailangan mo ay nasa loob mo na dahil ikaw ay aking anak. Ang kayamanan ay hindi laging kumikinang. Minsan, ito ay nasa anyo ng katotohanan. Gamitin mo ito. Ipaglaban mo ang nararapat sa'yo. Mahal na mahal kita. Pagkatapos basahin ang sulat, binuksan niya ang folder. Nabitawan niya ito sa kanyang kandungan. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Naroon ang lahat. Ang orihinal, sulat kamay na mga formula para sa bawat produkto ng marikit. Ang mga orihinal na dokumento ng patent na may notaryo. Ang mga legal na kasunduan sa pagitan ng kanyang ina at ni Ricardo Romano na malinaw na nagsasaad na lahat ng intellectual property ay pag-aari lamang ng kanyang ina. At ang pinakamatibay sa lahat, isang tape recording ng kanilang huling pag-uusap kung saan inamin ni Ricardo ang kanyang pagtatangka sa pagnanakaw. Ito ang tunay na kayamanan, ang hindi maitatangging katotohanan. Kinabukasan, ang buong industriya ng kosmetiko ay nagtipon para sa pinakamalaking kaganapan ng taon, ang opisyal na paglulunsad ng Bella Vita Cosmetics at ng kanilang inaabangang produkto. Ang bulwagan ay puno ng mga mamamahayag, influencer at mga bigating pangalan sa negosyo. Sa entablado, nakatayo si Javier de la Cruz at si Isabela Romano, ang bagong hari at reyna ng kagandahan. Sila ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, mga ngiti ng tagumpay ay nakapinta sa kanilang mga mukha. Tonight, we are not just launching a product, deklara ni Javier sa mikropono. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. We are launching a revolution, a lipstick that understands you, a lipstick we proudly call Amore. Nagpalakpakan ang mga tao, ngunit mula sa likuran ng bulwagan, isang boses ang pumutol sa lahat. Isang magandang pangalan. Lahat ay napalingon. Mula sa dilim, dahan-dahang naglakad si Alena Reyes patungo sa liwanag. Wala siyang suot na magarbong damit, isang simpleng itim na bestida lang. Walang alahas, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan na hindi kayang bilhin ng pera. Ang mga bulungan ay kumalat na parang apoy. Nanigas si Javier sa entablado. Ang ngiti ni Isabela ay naglaho, napalitan ng isang malamig na pagbabanta. Subalit mayroon itong mas orihinal na pangalan, hindi ba? Patuloy ni Ara, umakyat sa hagdanan patungo sa entablado na tila pag-aari niya ito.
Kinuha niya ang isa pang mikropono mula sa stand. Tinitigan niya ang daan-daang muka sa kanyang harapan. Pagkatapos, tinitigan niya si Javier at si Isabela nang diretso sa kanilang mga mata. Magandang gabi. My name is Elena Reyes, and I'm here to tell you the real story behind that lipstick. Bago pa man makakilos ang sinuman, isang malaking screen sa likod ng entablado ang biglang umilaw. Isang technical crew, isang matandang loyalista sa kanyang ina na kinausap niya kanina, ang sumunod sa kanyang utos. Ang unang lumitaw ay isang kopya ng orihinal na patent para sa halik ng katotohanan na kapangalan sa kanyang ina. Sumunod ang litrato ni Ricardo Romano at pagkatapos, isang audio file ang tumugtog. Ang boses ng yumaong Ricardo Romano, nanginginig, umamin sa kanyang kasalanan. Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa mga manunood. Si Javier ay namutla. Si Isabela ay tila isang estatwang yari sa yelo. Ang lipstick na hawak ninyo, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ay hindi revolusyon. Ito ay ninakaw. Ninakaw mula sa aking ina. At ang babaeng ito, itinuro niya si Isabela, ay hindi isang visionary. Siya ay anak ng isang magnanakaw na nagpapatuloy sa legasya ng kanyang ama. Tumingin siya kay Javier at ang lalaking ito ay ang kasangkapan na nagpahintulot sa lahat ng ito na mangyari. Sa isang iglap, ang perpektong gabi ng tagumpay ni na Javier at Isabela ay naging isang pampublikong paglilitis. Ang mga kamera ay kumislap na parang kidlat. Ang mga tanong mula sa mga mamamahayag ay nagsimulang umulan. Si Javier at si Isabela ay nakatayo roon, naliligo sa liwanag ng katotohanan, hindi makapagsalita, hindi makagalaw, nahuli sa kanilang sariling patibong. Ang gabi ng paglulunsad ng Bella Vita ay hindi na naaalala bilang isang simula, kundi bilang isang katapusan. Ang iskandalo ay sumabog na parang isang bombang sumira sa lahat ng itinayo ni na Javier at Isabela. Sa mga sumunod na araw at linggo, ang mga balita ay mabilis at walang awa. Bella Vita a fraud, sigaw ng isang headline. Mary Kate heiress exposes decades-old betrayal, sabi naman ng isa pa. Ang mga investigasyon ay nagsimula. Ang mga kaso para sa intellectual property theft at corporate fraud ay isinampa. Ang mga investor ay sabay-sabay na umatras. Ang imperyo na binuo mula sa kasinungalingan ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Hindi naramdaman ni Ara ang ligaya ng isang nanalo. Habang pinapanood niya ang pagbagsak ng lahat mula sa tahimik na opisina ng kanyang abogado, ang tanging naramdaman niya ay isang malalim at mabigat na kapayapaan. Tapos na. Ang katotohanan ay lumabas na. Ibinalik sa kanya ng Board of Directors ang kanyang posisyon sa Marikit nang walang tanong, kasama ang isang formal at kahiya-hiyang paumanhin. Ang mga miyembrong bumoto laban sa kanya ay isa-isang nagbitiw. Nang unang araw na bumalik si Ara sa Marikit Tower bilang tunay na pinuno, sinalubong siya ng palakpakan mula sa mga empleyado, mga taong nanatiling tapat sa legasya ng kanyang ina. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang tunay siyang nasa bahay. Hindi naging madali ang muling pagbangon. Maraming nasira na kailangang ayusin, hindi lang sa negosyo, kundi pati na rin sa tiwala. Ngunit sa tulong ng mga tapat na empleyado at ni Attorney Santos, sinimulan niyang pulutin ang mga piraso. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aaral ng mga dokumento sa kanyang bagong opisina, ang dating opisina ni Javier na ipinarenovate niya para alisin ang lahat ng bakas nito, may kumatok sa kanyang pinto. Ang kanyang sekretarya. Mamara, may bisita po kayo. Ayaw po magpaawat. Bago pa man siya makasagot, bumukas ang pinto. Pumasok si Javier. Hindi na ito ang mayabang na CEO na kanyang nakilala. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot. Ang kanyang buhok ay magulo.
May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Tila tumanda ito ng 10 taon sa loob lang ng 1 buwan. "Ara," sabi niya. Ang boses ay paos. Hindi umimik si Ara. Tinitigan niya lang ito, naghihintay. "Wala na ang lahat," sabi ni Javier. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Ang Bella Vita, ang mga investor, si Belle. Iniwan na niya ako. Lumipad siya pabalik ng Europa noong 1 linggo. Walang naramdamang awa si Ara. Tanging isang pakiramdam ng kalungkutan para sa lalaking minsang nangarap, ngunit nalunod sa sarili nitong kasakiman. "Hindi ako naparito para humingi ng tawad," pagpapatuloy ni Javier. "Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Gusto ko lang malaman." Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang tanong na matagal na nitong kinikimkim. "Noong mga panahong masaya pa tayo, noong nagsisimula pa lang tayo, did you ever truly love me, Ara? O minahal mo lang din ang lalaking akala mo ay ako?" Ang tanong ay tumagos sa puso ni Ara. Isang tanong na matagal na rin niyang tinatanong sa kanyang sarili. Huminga siya ng malalim, hinayaan ang bigat ng kanilang nakaraan na dumaan sa kanya sa huling pagkakataon. Tinitigan niya ang mga mata ng lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Nakita niya ang lahat, ang pag-ibig, ang kasinungalingan, ang pangarap, ang pagkawasak. At sa wakas, alam na niya ang sagot. Tinitigan ni Ara si Javier, ang lalaking minsang naging sentro ng kanyang mundo. At sa isang boses na kalmado at puno ng katotohanan, ibinigay niya ang kanyang sagot. "I love the man I thought you were," sabi niya. "Minahal ko ang lalaking nakilala ko 10 taon na ang nakalipas. Ang lalaking nangako sa aking aalagaan ako at ang mga pangarap ko. Pero ang lalaking yon, matagal nang nawala, Javier. O baka naman, hindi talaga siya umiral." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Javier. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang umiyak ito ng totoo. Hindi ito luha ng pagkukunwari o pagmamanipula. Ito ay luha ng isang taong tuluyan ng nawala. Tumango ito, tila tanggap na ang katotohanan. Pagkatapos, tumalikod ito at naglakad palabas ng kanyang opisina, palabas ng kanyang buhay. Sa huling pagkakataon, hindi siya pinigilan ni Ara. Hindi niya ito sinundan ng tingin. Sa halip, huminga siya ng malalim na tila isang mabigat na kadena ang natanggal mula sa kanyang puso. Tapos na. 1 taon. Makalipas, ang entablado ay naliligo sa liwanag. Ang mga kamera ay kumikislap. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lahat ay tama at nasa tamang lugar. Nakatayo si Elena Ara Reyes sa harap ng daan-daang tao, hindi bilang isang asawang isinakdal, kundi bilang ang presidente at CEO ng muling isinilang na Marikit Cosmetics. Ngayong gabi, simula niya't nga mo, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at init. Ay hindi lang tungkol sa isang bagong produkto, ito ay tungkol sa pagbabalik sa ating pinagmulan, tungkol sa pag-alala sa isang legasiya ng katotohanan at katatagan. Sa likod niya, sa isang malaking screen, ang pangalan ng kanilang bagong linya ng produkto ay lumitaw. Pamana. Ang pamana ay isang pagpupugay sa aking ina. At sa lahat ng kababaihan na tulad niya, ay bumabangon mula sa mga pagsubok ng may dignidad at lakas. Patuloy ni Ara. Ang palakpakan ay dumagundong sa buong bulwagan. Ang Marikit Cosmetics, sa ilalim ng pamumuno ni Ara, ay mas matagumpay pa kaysa dati. Hindi niya sinubukang kalabanin ang mga modernong uso. Sa halip, niyakap niya ang kanilang kasaysayan. Ibinenta niya ang katotohanan, ang kalidad, at ang kwento sa likod ng bawat produkto, at minahal ito ng mga tao. Pagkatapos ng kanyang talumpati, habang tinatanggap niya ang pagbati mula sa mga tao,
Naramdaman niya ang isang pakiramdam ng kaganapan na hindi pa niya naramdaman dati. Ang kaligayahan ay hindi na nakadepende sa pagmamahal ng isang lalaki. Ito ay isang bagay na itinayo niya mula sa mga piraso ng kanyang winasak na puso. Ito ay sarili niya. Nang gabing iyon, pagkatapos ng pagdiriwang, umuwi siya sa isang bagong apartment na siya mismo ang pumili. Isang lugar na mas maliit kaysa sa dati nilang bahay, ngunit mas puno ng buhay at liwanag. Lumabas siya sa balkonahe, tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng syudad. Ang hangin ay sariwa. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang pamilyar na bagay. Ang gintong lipstick. Ang halik ng katotohanan. Dahan-dahan niyang ipinahid ito sa kanyang mga labi. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kulay na lumabas ay isang magandang rosas. Isang kulay na malambot, ngunit puno ng buhay. Ang kulay ng pagmamahal sa sarili. Ngumiti siya. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang bagong pangalan ang lumitaw sa screen, isang abogadong nakilala niya sa isa sa mga kaso na ilang beses na siyang inaya para magkape. Hindi niya ito sinagot kaagad. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang tingin pabalik sa syudad. Ang hinaharap ay isang blangkong pahina. Maraming posibilidad. Marahil ay may bagong pag-ibig, marahil ay wala. Ngunit sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay, hindi siya natakot. Ano man ang dumating, alam niyang kaya niya itong harapin. Dahil ang babaeng nakatayo sa balkonaheng iyon ay hindi na biktima ng kasinungalingan ng iba. Siya na ang may hawak ng sarili niyang katotohanan. At sa wakas, malaya na siya. At dito nagtatapos ang madamdaming kwento ni Alina Reyes. Isang paglalakbay mula sa sakit ng kataksilan patungo sa kapayapaan ng katotohanan. Mga minamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng buhay ni Ara. Mula sa kanyang mga unang luha ng pagdududa hanggang sa kanyang huling tindig ng tagumpay, naramdaman ko ang inyong pakikiisa at suporta habang isinusulat ko ang kwentong ito. Naramdaman ko ang bawat pighati, bawat galit at bawat munting tagumpay ni Ara. Nais kong lumikha ng isang salamin kung saan makikita natin na kahit sa pinakamadilim na sandali, mayroong liwanag na naghihintay. Ang kwento ni Ara ay isang paalala na ang katotohanan, gaano man kasakit, ang siyang tunay na magpapalaya sa atin. Ito rin ay isang pagpupugay sa lakas na matatagpuan sa loob ng bawat isa sa atin. Ang kakayahang pulutin ang mga basag na piraso ng ating puso at buuin itong muli. Mas matatag at mas buo kaysa dati. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot? Saang bahagi ng kwento kayo pinakanaantig? Mag-iwan lamang po ng komento sa ibaba. Ang inyong mga boses at karanasan ay mahalaga sa ating munting komunidad. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento, manatili po kayong matatag at laging piliin ang magmahal. Kwentong Puso TV.